At kaugnay sa oil spill sa Bataan at ang bantang makaabot din ito sa Metro Manila, makakapanayan po natin si Philippine Coast Guard spokesperson, Rear Admiral Armando Balilo. Rear Admiral Balilo, magandang umaga po. Ivan, magandang umaga po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Sa pag-aaral, sir, ng UP Marine Science Institute, ngayong araw daw po, posibleng umabot sa Metro Manila ang langis mula sa lubog na mototanker Terra Nova sa Limay, Bataan. Consistent po ba ito sa monitoring ninyo? Well, hopefully, sana hindi na sapagkat na-patch na lahat ng leak ng motor tanker. At kahapon, lumipad po yung helicopter ng Philippine Coast Guard para magmanman, no, para tignan yung mga oil pa na umaagos. At sa tansya po namin, 2 to 3 kilometers na lang po yung inaabot nito. At hopefully po ay wala na pong oil na tatagas at pupunta sa mga baybayin ng Metro Manila, ng Bataan, Malolos, Bulacan at maging dito po sa Cavite. Okay, yung mga nabanggit po ninyong mga lalawigan na yan, so sa ngayon po, hindi na tayo umabot doon? Yung binabanggit po kasi halimbawa ni Governor Remulla na may sighting na sila ng oil sa ilang mga coastal towns nila. Siguro ho, yun yung mga nung naunang araw na mga oil na lumabas doon sa tangke, baka yun na yung umabot sa kanila. Pero nakikipagtulungan na po tayo sa Cavite, sa local government unit ng Cavite, para po mapuntahan natin yung oil spill sa kanilang lugar at makagawa po tayo ng containment operations. So sa ngayon po, yung mga nabanggit ninyong lalawigan, yun po yung mga naapektuhan so far? Bataan of course, Bulacan, Cavite, Metro Manila hindi pa naman, at Pampanga, wala ho tayong ganong sighting? Wala po. At ang maganda rito kahapon, pati po yung mga ni-report sa atin dito sa Hagonoy, ay pina-check po natin yung coordinates at sheen na lang po yung nakikita. Ibig sabihin, wala na po yung makapal na langis. Okay. Pag-usapan po natin yung siphoning. Nabalita po, dapat Sunday ito masisimulan, pero ika nyo nga, kailangan mo na i-seal yung mga valves. Kahapon ho, ano nangyari? Bakit hindi natuloy pa rin yung siphoning at ngayong araw kaya pwede na masimulan? Well, ang challenge kasi, Ivan, yung panahon, ano? At ang directive natin doon sa mga operators ay i-seal muna yung mga leaks. So yun muna, for the past 2 days, yun po ang ginagawa nila. Kaya po hindi po nagsimula yung siphoning. Yung approach po na mas maganda na i-patch muna yung mga leak para wala nang umagos na oil mula po doon sa tanker. And sa report po sa amin ay tapos na po kahapon at hanggang ngayon ay under observation na lamang yung mga leaks. Pagka wala na po tumagas pa ay tutuloy po yung siphoning today. Yung entire siphoning process, sir, ilang araw itong inaasahang tatagal? Ang gagawin kasi, Ivan, 50,000 liters na kukunin dun sa tanker everyday hanggang maka 300,000 sila in 6 days. At hahatakin yung barko dun sa shallow portion ng Bataan at doon itutuloy yung complete siphoning nung nasabing oil doon sa loob ng tangke. May estimate ba natin, sir, kung out of the 1.4 million liters, kung ilan na doon ang tumagas at ilan pa ang isa-siphon? Wala pa, Ivan. Napakahirap pong i-estimate sapagkat hindi tayo makakuha ng sapat na data as far as yung tumagas doon sa ilalim. Right. Ito naman pong isa pa, yung MT Jason Bradley sa Mariveles naman, ano hong latest natin dito? Nakapaglagay na po tayo ng oil spill bomb. Nakapag-usap na rin po tayo doon sa may-ari at hinihingi natin yung salvage plan nila. Wala po masyado tayong ikabahala dito sa Jason Bradley o Dorothy Uno, no? Na-check natin ang pangalan niya ay Dorothy Uno ho. Okay. At ang laman lang nito ay 5,500 diesel. Na pagka naman po ito ay kumalat, ito'y madaling mawala sa hampas ng alon at sa sunlight po. So may leak na rin po ito? May tumagas na? Wala pa? Meron pong nakikitang oil sheen doon sa surface niya at nandun po yung mga tauhan ng Philippine Coast Guard nagbabantay po at nag-employ ng oil spill bomb para hindi po ito kumalat. Pero less of a threat po itong diesel kumpara dito sa industrial grade fuel na dala nitong Terra Nova. Less threat po ito at katulad ng sinabi ko sa inyo, pagka nasinagan ito ng araw, nawawala din ito at sa hampas ng alon.
Sir, siguro final word sa mga kababayan nating nag-aalala na posible nga, tulad nga niyan, lumabas yung report na posible daw umabot sa Metro Manila. Ano hong dapat nilang gawin at ano nga asahan nila mula sa Philippine Coast Guard? Well, ang ginawa po natin ay i-patch yung leak para mawala po yung source niya. And hopefully yung mga umabot na langis doon sa mga baybayin ng Cavite at sa ibang areas pa, ay mga remnants na lang po ng mga nauna at hindi po makaapekto sa kanilang kabuhayan. At gagawin po natin ang lahat ng magagawa natin. Kung meron pong report sa inyo, ay makipagtulungan po sa Philippine Coast Guard, ipaabot alam sa amin, nang kami naman ay makagawa ng oil spill containment operations. Maraming salamat po. Magandang umaga, Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armando Balilo. Thank you, sir. Maraming salamat, Ivan. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.